biker, Glenn Toniakaw. Ako ay natutuwa na tayo ay nagkita. Sa totoo lang, wala namang sino mang may kakayanan na tayo ay magkita maliban sa kapahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabalitaan ko, ikaw pala ay talagang biker at Philippine Loop. Opo. Yes, yes. Kumusta, kabayan? Mga ilang taon mo na itong ginagawa? Kailan ba ito nagsimula? Nag-start ako nito. Lakasan. Nag-start ako nito noong 2021. Oo. Nag-start ako kasi ano ko yung physical fit ko para physical condition yung katawan ko. May kakaedad na rin tayo, brother. Opo. Kaya gano'n na Opo. nag-start ako ng ano, by installment lang yung Philippine Loop ko eh. Opo. Ako alam mo naman kasi medyo yung trabaho ko. Kung medyo makapag-liberty ako, makaluwag, Opo. nag-start ako muna sa mga island. Island. Mindoro, Puerto Princesa, Palawan, Coron. Opo. Pumasok na ako ng Samar Lake niyan. Norte, Baguio, tinakbo ko yung from Dagdag ka Baguio dyan. to San Jose del Monte, Bulacan. Tapos dito lang sana, nagulabot na rin ako. Batangas, Quezon. Hanggang ngayon. Hanggang kaibigan. ngayon, tuloy-tuloy pa rin, Opo. brother. Kumusta? Ilang taon na po kayo ngayon, kabayan Glenn Toniakaw? Kung ano mo, kapatin mo lang, sabihin mo kasi umumutaw sa bibig ko, na isa na akong 58. Uy! Kinay na tayo. Sigurado ka ng 58 na. Sigurado, Opo. brother. Mm. Sigurado. Okay. So, alhamdulillah, ako ay nagpupurit at papasalamat subhanahu wa ta'ala na tayo ay nagkita sa mga araw nito. Anong lugar pala ito, kabayan? Nandito tayo ngayon sa Sabang North, Burungan Eastern Samar. Sabang North, Borongan Eastern Dito Samar. sa homeland ko. Ito yung homeland mo, ano po? Yes, yes. Alhamdulillah. Barangay, Sabang North, Burungan Eastern Sabang Samar. North, Borongan Eastern Samar. Ang mga kapamilya mo ay, ang mga apelido ay ang Abinis, Konyo, Kunya, Montes, Montes at saka Tuniakaw. Alhamdulillah. Ngayon kaibigan, kaya ako naisipan kong dalawin ka dahil nabalitaan kong pumunta ka dito sa galing ka sa Dasmariñas, Cavite, Bulacan pa, at ako'y natutuwa na rito ka, pinuntahan kita. Kasi nais kong ibahagi sa iyo ang kagandahan ng reliyong Islam. Hindi mo na maitatanong kabayan, ang Islam po ay hinango sa salitang salam. Hindi ito hinango mula sa pangalan ng tao, hayop, halaman o kalikasan. Ang Islam ay salitang Arabic nang ibig sabihin ay kapayapaan. Ano po? Peace. Yan ang ibig sabihin ng Islam. Mula sa kapayapaan, mula sa salitang Arabic na salam, kapayapaan. Hindi mo itatanong, ang Islam po ito lamang ang aprobado at pepektong reliyong binigay ng Diyos sa katauhan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkat sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating banal na Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Diyos ng Allah ang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating reliyon. Kung mapapansin mo kabayan, na ang mag-asawa kapag ay niluwan na nila ang kanilang anak, ang kanilang magulang, iniluwan na ang kanilang anak, lumipas ng isang buwan, nagsasabi na sila, saan natin ito pabibinyagan? Saan natin ito dadalhin? Kung ano ang relihiyon mo, doon mo siya dadalhin. Halimbawa, iba-ibang rin, doon mo siya dadalhin. Pero hindi mo ba minsan naisip, nung hindi mo pa ito napapabinyagan, ay mayroon ng relihiyong binigay ng Diyos sa kanya, ang Islam? Ang ibig sabihin nito, tinatawag sila ng ating kababayan na Moros. Ibig sabihin ng Moros, isang Muslim siya. Ang ibig sabihin naman ng Muslim ay salitang Arabic na mananampalataya na tao. Yan ang ibig sabihin ng Muslim, mananampalatayang tao siya. Ngayon naman, ano naman ang ating nakikitang ibang sikta, relihiyon at denominasyon? Iyan ay hindi natin maitatanggi sapagkat ang relihiyon ay dalawa. Relihiyong pinahintulot, tinakda, binigay ng Diyos sa sangkatawan ng Islam at relihiyong man-made, gawa-gawa lamang ng tao. Halimbawa, Rizalista, hinango sa pangalan ni Jose Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Jesucristo. Pero minsan ba ay naitanong mo sa iyong sarili, na sinabi ba ng mga propeta, ng mga sahaba, ng mga disipulo, na gumawa tayo ng relihiyon maliban sa Islam? Hindi nila ito sinabi, sapagat nalalaman ng mga propeta na mayroon na silang relihiyong binigay ng Allah sa sangkatauhan. At sino man ang magnais ng ibang relihiyong maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay,
siya ay kabilang sa mga talunan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in thereafter he will be one of the losers. Oo nga naman, bakit ka gagawa ng ibang reliyon samantala mayroon namang reliyong binigay ng Diyos sa sangkatawan, ang Islam? Hindi mo ba napapansin na bago dumating ang mga Espanyol, Amerikano, Hapon, ay nandito na sa Pilipinas ang ating mga ninuno? Si Dato Dumaluglog, Dato Puti, Dato Lapu-Lapu. Silang lahat, ang kanilang tawag ng kanilang Diyos ay Allah, at ang kanilang reliyon ay Islam. Ibig sabihin, noong March 1521, dumating lamang ang mga Espanyol, at pagdating nila, nandito na sa Pilipinas ang ating mga ninuno, na ang kanilang sinasamba ay nag-iisa lamang ng Diyos. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Muhammad Rasulullah, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, mapapansin mo, bakit yung ibang tao nagsasabing si Muhammad daw ang Diyos? Hindi po. Ang Diyos po, ang pangalan niya ay ang Allah. Ang Allah, ito ay salitang Arabic ng ibig sabihin, manlilikha, creator. Siya ang tanging hukom at hari sa araw ng paghukom. Siya ang nagbigay buhay sa atin at babawi ng buhay. Siya rin ang nagpapahintulot, nagtatakda sa lahat ng mga nangyayari dito sa mundo. At siya rin ang siyang babawi ng buhay sa mga tao na siyang nagbigay ng kapahintulutan na sambahin natin ang Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilikha lamang ang mga tao ng Allah. Nilikha lamang ng Allah ang mga tao upang sambahin natin siya. At ang mga engkanto, mga jinn, yung hindi natin nakikita, ang Allah ang lumikha sa kanila upang sambahin lamang ang nag-iisang tagapaglikha, ang Allah. That is the real purpose of life kung bakit tayo nabubuhay. Sapagkat tunay nga, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakaranas, makakatikim ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala sa atin. Sa Kanya tayo ay magsisipag balikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talagang sa Panginoon tayo ay magsisipag balikan. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating banal na Quran? Walladina amanu wa amilu salihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum magfiratun wa ajrun kabir. Sino mang naniniwala sa tagapaglikha, makakamtan niya ang kapatawaran at mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walil ladina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam wa bi'sal masir. And those who disbelieve in their Lord, Allah, is the torment of hell, and worse indeed is that destination. Sino mang mga tao na nilikha ng Allah na hindi maniwala sa kaisa ng Allah, katiyakan makakamta nila ang kaparusahan sa impyernong apoy, at sila ay tatapos sa pinakamailalim na hukay kung tawagin ay impyernong apoy. Pero ano naman ang biyayang matatanggap, kaibigan, kapag ikaw ay maniwala sa nag-iisang tagapaglikha? Ano nga ba ang sinabi ng mga propeta? La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Muhammad Rasulullah, iisa, at si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Kaya kaibigan, bago natin tayo maghiwalay, nais kong ibahagi sa iyo na paano ba natin makakamtan ang kasiguraduhan ng ating kaluluwa. Simple lang naman, kung anong ginawa ng mga propeta, gawin natin. Kung ano ang sinabi nila, sabihin natin. Lahat ng mga propeta mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, ay sinasabi nilang la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. At kung mapapansin mo, kasi dati rin akong pastor, ay naobserbahan ko at nabasa ko sa Biblia, na sinabi rin doon sa Biblia, na sa 1 John 1:9, there is only one God. Hindi siya dalawa, hindi tatlo, hindi isang pares. Only one. Singular. Iisa lamang ang Diyos. At sinabi rin ni Jesucristo, na ako ay mula sa Diyos, at ako ay kanyang sinugo sa bansang Israel. Ibig sabihin, ang Diyos ay, ang Diyos ang nag-iisang nagsugo kay Jesus sa bansang Israel. Upang sabihin ni Jesus na iisa lamang ang tagapaglikha. At hindi sinabi ni Jesus na siya ay Diyos at sambahin siya, sapagkat makikita natin, mapapansin natin sa Biblia na si Jesus mismo ay lumuluhod.
humihingi ng tulong kalinga sa tagapaglikha. Ibig sabihin, siya ay kapwa-tao natin na isinilang ni Birhen Maria. Siya ay kapwa-tao natin na pagkalipas ng 7 araw tinuli siya. At mayroon nga nakalagay sa Biblia na Jesus wept, umiiyak siya. Ibig sabihin, hindi siya tagapaglikha. Bagkus siya ay umiiyak dahil may emosyon, may nakakalungkot din, nalulungkot din siya. Ano po? Nais kong ibahagi ito sa iyo, kapatid, na ang Diyos ay, ito ang kaniyang katangian. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sa ating wika itong ibig sabihin, sa ngalan ng Allah, ang pinakamabagin, ang pinakamawain. Ipahayag siya ang Allah, ang ganap, sandigan ng lahat. Ang Diyos, ang Panginoon, ang Rab, ang Allah. Hindi katulad o kawangi sa kanyang nilikha. Kaya yun ang dapat natin pagpupulan ng pagsamba. Ano po? Nagtataka ka ba na bakit hindi natin pwedeng sambahin si Jesus? Dahil siya ay walang ama? Mas nakakamangha ang kanyang yung taong pinakaunang tao na si Adan, na nilikha ng Diyos, na walang tatay, walang nanay, mula sa lupa, binigyang buhay ng tagapaglikha ng Allah. Yun ang pinakaunang tao, na walang nanay, walang tatay. At ito pa ang nakakamangha. Nagkaroon ng pangalawang tao, si Eva, mula sa pinakabaluktot na tadyang ni Adan. Nagkaroon naman ng buhay. Hindi siya ipinanganak, wala siyang nanay, at walang tatay si Eva, bagkus siya ay mula sa pinakabaluktot na tadyang ni Adan. At ganun din si Birhen Maria, ay mula siya sa isinilang si Jesucristo, pero walang tatay. Ang tawag dyan ay kamangha-manghang paglikha ng Diyos. So ang dapat nating sambahin, papurihan, dakilain ang nag-iisang tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya kaibigan, kapatid, kababayan, bago tayo maghiwalay, nais kong magkaroon ka ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Anong sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Walladina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. And those who believe in the oneness of Allah Subhanahu wa Ta'ala and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Ang sino mang naniniwala sa kaisa ng Allah, makakamtan niya ang kapatawaran at siya ay magkakaroon ng kasiguran ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Kaya bago tayo maghiwalay, nais kong alalayan ka. Nabigkasin natin na walang ibang Diyos maliban sa Allah. At bigkasin din natin na si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Allah. Kaya ganyan ang kanang kamay, kaibigan. Sabihin mo, mula sa kaibuto ng iyong puso, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay hulong sugo ng Allah. Allahu Akbar. Ngayon ikaw ay binabati ko bilang isang kapanalig sa pananampalataya. Opo. Ngayon kaibigan, kabayan, ikaw na ngayon ay kapanalig ni Birhen Maria, ni Jesucristo, lahat ng mga propeta. Sapagat ang sino mang maniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah, tayo ay magkakapanalig sa pananampalataya. Payo ko sa aking sarili at sa iyo, tayo sumunod sa Allah hanggang sa huling hibla ng ating buhay. Pagsikapan natin, sambahin natin siya, iwasan ang lahat ng uri ng kasamaan, gawin ang lahat ng uri ng kabutihan. Pagkatunay nga na kahapon ay lumipas na, mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari, kailangan okupahan natin. Huwag natin sayangin ang panahon. Gamitin natin ang panahon upang gumawa ng maraming kabutihan. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na huwag natin sayangin ang panahon, bagkus tayo ay magsumikap na gumawa ng maraming kabutihan, nang sa ganun tayo ay makaipon ng maraming ibada, maraming mga